Kapayapaan po ng Diyos ang sumaan natin. Magandang araw po sa ating kausap at sa lahat ng mga nandito. Unang-una po, ito ay friend sharing. This is not official. At hindi rin naman po ako official na representative ng aming samahan. Gagawin lamang po namin ito sa pag-asa na magkalinawan kami sa aral. Kung ang aral ba niya ang sinasang-ayunan ng Biblia o yung aral na nababasa natin mula sa Biblia, ang Biblia paksa, papatunayan ko na hindi biblical ang purgatorio na aral katoliko sa diwang tinuturo ng Biblia. So, disiplinado po tayo ng pagkatuto dapat nakabase sa itinuro ng mga apostol, dahil yung itinuro ng mga apostol, yun mismo ang itinuro ng ating Panginoong Kristo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:6 ng unang Korinto. Ang sabi ni Apostol Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So titignan po natin sa doktrina at katulad ng apostol kung ang purgatorio pa ay itinuro nila. No? At tignan natin kung ang turong ito ay kasi kung hindi naman nakabatay sa mga apostol, turo ng pantao yan. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang sino man dumating sa inyo, mangaral ng anumang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil. No? Kung ang katuruan hindi nasasaad sa isinulat ng mga apostol, tantamount dapat po nating itakwil. Bilang mga kaanib sa iglesia, no? Sa tunay na iglesyang sa Diyos, ano ba ang aral na itinuro ni Pablo, isinulat niya sa Biblia? Sa isang talata ng 2 Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, merong ganitong nakasulat. Sa Kapitulo 5 at ang talata ay 10, sapagkat tayong lahat, walang exemption, huh? Sapagkat tayong lahat ang nagsasalit tao. So, walang exemption, ulitin natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang pahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo sang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So wala palang exemption doon sa pagharap, doon sa hukuman ng ating Panginoong Kristo. Kasi tatanggap ka ayon sa ginawa ng katawan kung ikaw ay buhay pa. Paano mo tatanggapin? Maging mabuti o masama. No? So lahat pala ng tao haharap sa hukuman ni Kristo ayon sa ginawa ng katawan. Kaya kapag ikaw may ka pa sa katawan, gawin mo na lahat ng kautusan ng Diyos. Kung napangaralan ka, naintindihan mo yung aral ni Kristo, gawin mo na yon kasi hahatulan ka ayon sa ginawa ng katawan. Ano ibig sabihin ng Biblia o ni Apostol Pablo? Bakit niya sinasabi yun? No? Kasi kapag ikaw namatay ka na sa katawan, meron ka pa bang pagagawa, maidadagdag mo doon sa katwirang pagbabatayan ng paghatol ni Kristo at ng Diyos? Ang sabi sa Ecclesiastes 9:10, ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawain mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katsama, ni kaalaman, ni karungan man, salingan na iyong pinaparunan. So, kapag ikaw pala namatay, under the grave ka na, nasa libingan ka na, wala ka nang magagawa. Bakit? Ano ba ang patayan ng paghatol? Para ikaw ay maligtas at para naman ikaw ay maabswelto, hindi ka maparusahan. Ang sabi sa Kawikaan, ang katuwiran, 11 ng Kawikaan, nagliligtas sa kamatayan. Yung kamatayan, yun yung parusa. No? Yung ikalawang kamatayan, ayon sa Apokalipsis, mabubulid dun yung mga hindi susunod doon sa kautusan ng Panginoon. Sa lahat ang wika ng mga sinungaling, sa mga masasamang tao, sa mga magdaraya, sa lahat ng mga kasuklam-suklam, sa mga manggagaway, ang kanilang bahagi sa ikalawang kamatayan. Yun yung parusang apoy ayon dun sa Apokalipsis. So, pagbabatayan yung katwiran.
para ikaw maligtas ka sa kamatayan, ang katwiran ng wika, nagliligtas sa kamatayan. At sa panahong Kristiyano, ang batayan, kung ikaw ay nakapailalim sa kautusan ni Kristo, yung katwirang nakabatay sa Ebanghelyo. Kagaya ng sinasabi sa Roma, no? Sapagkat dito ang wika sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Kung ano yung ikinamatay mo, namatay ka na nagtatapat sa Diyos, hahatulang ka sa pagsunod sa Diyos habang buhay ka sa katawan. Halimbawa, namatay ka naman sa katawan, ginawa mo lahat ng kasamaan. Meron bang makapagdadagdag ng katwiran mo pag namatay ka na? Pagpalagay mo naman, ikaw ay mabuti. Meron bang makapagdadagdag ng katwiran mo o anumang kasamaan pag namatay ka na? Meron kasing aral, meron daw dako o isang kondisyon kung saan pag namatay yung matuwid na kaluluwa ng matuwid, subject for purification. Ibig sabihin, dadalisayin pa. No? So, merong mangyayaring process, pwedeng halimbawa, yung tao namatay na masama siya, pwedeng ma-absuelto bago raw iakyat sa langit. Yun yung isang kondisyon o dako na sinasabi ng ating mga kalaban sa pananampalataya. Hindi naman natin tinuturing na kaaway, kundi kaaway ng doktrina ni Kristo. At isa sa layo ng pag-uusap nito, magtindig at gumiba. At ang magigiba, tsak na tsak, hindi yung aral ni Kristo. Kasi ang gumigiba nga ng mga maling aral, yung dalang aral ng mga apostol. Kagaya ng nakasulat dun sa 2 Korinto. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang aming pakikibaka hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka. So, biblical po ba na kapag ikaw ay namatay na masama, meron pang kondisyon o dako na paglalagyan sa'yo para ikaw ay ma-purify pa. Ano? Na, after kang ma-purify sa pamamagitan ng mga taong buhay na nasa lupa, mag-i-intercede sila para sa'yo. Kasi namatay kang masama eh. Ngayon, dahil namatay kang masama, mag-i-intercede sila. Mananalangin sila para sa'yo. Gagawa sila ng mabuti to intercede you. At ikaw ay ma-purify at maibsan yung parusang nararamdaman mo dun sa condition o dako na yun. Meron bang ganun sa Biblia? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat yung lahat ay kinakahukuman ni Kristo. Upang tumanggap ang bawat isa ayon sa ginawa ng katawan. Ibig sabihin, kung yung ikinamatay mo nung ikaw ay nasa katawan, lahat ng ginawa mo nung umiiral ka pa sa katawan, dun ka hahatulan. No? Kung namatay kang masama, wala nang dakong pupuntahan mo pagkatapos mong mamatay, na doon sa dako na yon, isang kondisyon na mayroong proseso para ikaw ay ma-purify. No? At eventually, maibsan yung nararamdaman mo sa dako na yon at magiging dapat ka pa. Hindi. Patunayan nga natin sa Biblia. Ang sabi doon sa Ezekiel, ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Ito salita ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng tutulan ito. Mali yan. Meron pang kondisyon na pagkatapos mong mamatay, pwedeng mabago yung iyong sitwasyon. Kung namatay kang masama, may pag-asa ka pa rin. Kasi, merong subject for purification sa dako na yon sa pamamagitan ng pag-i-intercede ng mga taong nasa lupa. Meron bang ganon? Ulitin nga natin yung talata. Ang sabi ng Diyos, ang kaluluwa ng nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O ang ama man ay magdadanas ng kasamaan. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama sasa kanya. So, walang pwedeng mag-alis ng katwiran mo kung ang ikinamatay mo paggawa ng kalooban ng Diyos, sumusunod yung katwiran mo sa'yo. Kaya pag namatay ka, para kang nagpapahinga. Wala nang process na pupunta ka sa dakong ganito. So, subject for purification pa kung namatay kang masama. Pag namatay kang matuwid, para ka na lang nagpapahinga nun. Kasi yung katwiran mo, sumusunod sa iyong gawa. Kung ikaw naman, masama ka. Alamat. Kung ikaw naman, masama, namatay ka. So, hahatulan ka ayon sa ginawa ng iyong katawan. Kaya ang sabi ni Pablo,
samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sapagkat sa kapanahunan ng wika ay magsisipag-ani tayo. So, aani ka na lang. No? At kung ang ginawa mo naman masama, aanihin mo rin masama. Pagsapit ng paghatol ng Diyos, no? Pag gumising ka na at haharap ka na sa hukuman ni Kristo. Siguro yun lang po muna. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat sa presentation ni Elipin Nasa. Ngayon, dadako tayo sa cross-examine ni Brother Noel. Brother Noel, ready ka na for cross-examine? Yes, sir. Okay, 10 minutes ito. Ang oras mo is 10:13. Matatapos ka is 10:23. Pasok, Brother Noel. Sabi mo patutunan sa Bible. Saan dun sa Bible? Yung I just want to clarify, diwa ang termino di ba? Na natin. Tama ba ako? Yun yung pangunahin, pero pwede rin naman sa letra kasi sa Biblia Letra naman may for letra. nakasulat. Kasi kaibigan, pareho yun. Kasi sa Biblia, meron namang letra, meron ding diwa. So, nasaan dito yung sabi mo sa nilatag mo? Huwag kang magtaka kung wala kasi wala kang nababasa. Yun ang tindig ko, hindi biblical. So, wala sa Biblia. Okay. Pwede mong bigay sa akin yung pwede mong bigay sa akin yung purgatorio. Oo, yung purgatorio, no, mula dun sa purgatio, no, noun Latin. Sabihin, purification, Mula saan, bro? cleansing, no? Ulitin ko, no? Yung purgatory, no, yung mula dun sa noun Latin, purgatio, no? Sa etymology niya, etymology, which is purification, cleansing, purging. So, sinong gumawa nito? Oo, ano yan kahit i-google mo yan, yun yung lumalabas na word. At meron din kayong dyan, meron din kayong aral dyan. Lalabanan mo. Oo. May doktrina kasi kayo dyan about sa purgatory, no? So, yun mismo, kaibigan. Nakalagay naman dyan sa paksa natin Oo, nakalagay dyan sa paksa natin. Galing sa Modern Dictionary, Modern Catholic Dictionary, ano? So, nandun na mismo sa salita. Ang sabi mo, pag ang sa Biblia. ay dapat sino yung tatakbo? Yung hindi nagtuturo ng aral, yung hindi nagtuturo ng aral na itinuro ng mga apostol. Tanong ko, who? W. Oo. Bigyan mo ko ng pangalan. Lahat ng mga antikristo, kaibigan, lahat ng mga antikristo kalaban ni Kristo. Lahat ng bigyan mo ko ng talata ng pag antikristo kasi kaibigan, kalaban ng aral ni Kristo. Ayun naman ang kahulugan ng salita na yun. So, hindi ka makapagbigay. Gusto mo basahin ko sa Biblia? Kasi ayon sa Biblia paksa natin. Kristo ay naniniwala. Hindi kaibigan, pag automatic antikristo, kalaban ni Kristo yon. Wala nang pagtatalo doon. Wala tayong pinagtatalunan sa antikristo. Kalaban ni Kristo. Yun naman pala Yung lalabanan. Babasa ako kapatid, no? Basa ko. Kung pinakinggan mo yung presentation ko, nakita mo na rin yung sagot Sabi ni Pablo, ang aming pakikipag-usap ay hindi ukol sa laman. Ito na nga Oo. Umpisa na ng purgatorio, tinatanong mo ngayon, hindi na sino. Kumbaga, dako. Yung pinagsimulan ng purgatorio, yung ba yung tinatanong mo, kaibigan? Mga kalaban nga ng paniniwala na itinuro ni Kristo, kaibigan. Papasagutin na lang natin yung mga apostol, no? Ang sabi ng mga apostol, sapagkat ang aming pakikilaban
ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Okay, Diyos may hindi mo kapangyarihang sinasagot yung gumiba tanong ko. ng Bro, mga kuta. proceed ako, bro. Oh. Bro, Sa hindi panahon mo kasi nila, marami Bro. nang kalaban si Kristo sa Bro, araw. Sige. hindi mo magpro- So, Sige. ang tanong ko na ang paniniwala por kailan? When? Kaibigan, hindi ako interesado ron eh. Kasi ang claim ko, Okay. ang claim ko, ititindig ko yung aral na nakasulat sa Biblia. So, narinig ko ay yung sagot. Tanong ko, paano mo nalalabanan? Wala alam na doktrina. Ang batayan natin aral. No? So lahat ng wala sa Kaya aral ang na aral, itinuro ni Kristo, nilalabanan mo nga yung aral matik na yun. mo alam. Hindi aral kay Kristo yon. So, ito ang tanong ko. Ikaw ba Nagkakasala? Eh, ba tanong mo kaibigan? Nagkakasala. Ang Kristiyano, Yes. pag sinabing Ikaw, nagkakasala ikaw, kasi, tinatanong, kumbaga, habitual. Walang habitual, Kristiyano na okay. nagkakasala. So, Wala na. ang sagot mo, yes. Okay. Hindi, tanong ko- wala nang Kristiyanong nagkakasala na term na gano'n. Walang gano'n. Ang tanong, ikaw ba nagkakasala? O halimbawa ako, Kristiyano ako. O, kung Kristiyano ako, hindi ako yung nagkakasala, yung habitual. Hindi dapat gano'n. Hindi, yung habitual, yung Pwede kang magkasala. Oo. Dulot ng kabiglaanan. Dulot ng kahinaan bilang tao. ito ba, sabi ko, sinilas mo, di ba? O, binasa ko yun. Nasa Oo, Biblia yun. So, mamamatay. Ano to, object? Malaman yung hand mo. Ikaw mamamatay. Eh, hindi naman ako yan eh. Binasa ko lang yan. Natutupad yan sa kinauukulan. So, hindi sa lahat ng sa under the okay, ang pala ka ba? Yes or no? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun? Medyo mahina ako sa English eh. Okay. Yung forgivables. Sabihin, yung kanan na mapapat kasalanan kapag at mababasa mo yun. This is this. Ang sabi dito, so from now on, are no one's regarded Christ in no longer. Therefore, anyone, sorry. Possible. So, ikaw ba naniniwala doon? O, basta nakasulat, naniniwala ako eh. Pag wala sa nakasulat, gaya nung purgatorio, wala yun. Hindi ko dapat Okay. paniwalaan. Okay. Then, yung Yung mga kasalanan na nagagawa ng tao na hindi naman ibig mapagsadya at hindi ka ibig mamatay, sabihin mo, pardonable yun sa Diyos. sabihin yung binyan, hindi mo mahanap sa Bible, pero Yung purgatorio at yung essence nun, wala sa Biblia. Pero yung nagagawang nasa kasalanan binyan scenes tayo, ng isang Kristiyano, yung nagagawang kasalanan ng isang Kristiyano, dulot ng kahinaan at kamangmangan, biblical yun, napapatawad. Yun ang nakasulat. Last 1 minute. tanong ko sa iyo, ang scene ka, wala, hindi, word na binyan, dahil halog yung malakada, o panya na Kaibigan, wag mo sabihin na hindi nakasulat. Sinabi ko na nga yung, binasa mo naman yung talata eh. May kasalanang ikamamatay. Ibig sabihin, may kasalanan naman na pardonable. Di nakasulat yun. Oo, so okay yung O, ang hindi nakasulat, yung purgatorio, at saka yung essence nun, wala sa Biblia. Sana yun ang tinatanong mo para mapatunayan mo. Okay. Tuloy. O, Yung eskato. ano yung term na yun, na eskato? Ano yun? Medyo mahina tayo sa Oo, yung end times. ano ba yun? End times. End times. End times. Anong tanong mo ron?
bala ka sa Time's up.